po sa ating pong lahat na bahagi po ng ating pong gawain ngayong gabi. So, purihin po ang Panginoon. At salamat po no, sa buhay po natin lahat na naririto ngayon. Nandoon po yung kahandaan na matuto at higit sa lahat tayo ay lumago. No? Kaya siguro tayo nandito dahil yun din po ang nais natin na hindi habang buhay na tayo po ay nakikinig lamang ng mga mensahe. No? Kailangan magkaroon tayo ng desire na tayo rin po ay makapagbahagi. So, yun po ang goal po natin no, na gagawin po natin sa ating pong pag-aaral. But this time, no, mag-start muna ho tayo dun sa ating mga foundation, yung ating mga position kay Christ, no, para maintindihan muna natin bago natin matutunan kung paano i-share yung kung ano ba yung truth no, sa Panginoong Jesucristo. So, yun po, i-share ko lang po yung aking slide at pagka nag-share po yata ng slide, no, hindi ko na kayo makikita, parang ganun po mangyayari, no? Tama po ba, no? Sige po. Wait lang po, set lang po natin. Ayan. Nakita na po ba? Amen. Amen. Praise God po. Ayun. So, welcome po sa ating e-Discipleship 101. No? Ito po ay nakadesign lang po talaga sa atin na ito ginawa po natin para sa grupo pong ito, no. Bakit e-discipleship? Kasi nga nasa online po tayo, no. Electronic discipleship, one-on-one online. 101 online. So purihin po ang Panginoon at tayo ay magsisimula po sa ating pong discipleship, no. Manalangin po muna tayo. Aming dakilang Diyos, muli salamat sa oras pong ito, sa buhay po ng bawat isa na bahagi ngayon ng gawain ito, Lord God. At ang dalangin namin, Panginoon, mas makita namin unti-unti yung katotohanan, Panginoon, na kami ay kung ano yung bagay na naranasan namin at tatanggap namin kay Kristo, kung sino kayo sa aming pong buhay, Panginoon, at maalis nyo kami doon sa religion concept, Lord God. Matutunan naming makita ang relasyon naganap sa iyo po, O Diyos. Kaya salamat at sa inyo namin pinagkakatiwala ang pag-aaral pong ito, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So minsan pa isang pinagpalang gabi po sa atin at ngayong March po ay mag-start po tayo sa about po series ng finished work. So ngayong week po, this is our lesson 1, no? Title po niya is Paid in Full. So meron pong subtitle na Stop Working for Salvation, Start Resting in Jesus. No? Napakahalaga po nating maunawaan po yan. No, yung ginawa po ni Kristo. No? Hindi lang po ito basta nangyari doon sa cross, tapos na at tayo sumampalataya at tapos na rin, no? Parang ganon. No? Kailangan po natin maunawaan yung bagay na nangyari po diyan. So lahat po ba may mga lesson po na receive? Pastor, isa-send ko lang po yun sa mga nag-attend. Like I said po, may attendance po tayo. Sige po. Tapos po doon kasi sa last part po na yan, meron po doong tinatawag pong reflection questions na po. Na ito po yung ating pong sasagutin. May 5 question po doon. Maybe pwede na lang nating isend po doon sa group yung mga answer po natin. So parang yun na rin po yung ating input, no, na mangyayari. No, isi-share na lang po natin doon sa group. So at least ma-refresh pa rin po tayo. So first thing po, no, kailangan po nating samahan niyo po muna ako verse po, no, John chapter 19 verse 30.
So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." Then, bowing his head, he gave up his spirit. No, ang objectives po natin ngayong gabi sa ating pong pag-aaral ay una, maunawaan po ng disciple, tayo, ng kahulugan po ng tetelestai at yung legal implication ng krus. Pangalawang bagay, maipakita na ang krus ay full payment, hindi po probationary or partial settlement. No? Number 3, ma-distinguish yung judicial finished work at yung ongoing sanctification sa buhay po ng mga believer natin pong mananampalataya. So unang bagay, matulungan po tayo na makita na hindi lang basta salita itong tetelestai, kundi isang legal declaration ng completion. So ipaliwanag na dito po yung utang ng kasalanan ay bayad na at hindi na pwedeng dagdagan o bawasan. So maipakita, yung pangalawang bagay, maipakita yung krus ay full payment. No? Dito ay makikita po natin na hindi ito trial period o partial work. Ito po ay once for all payment. Ayan po yung mga kailangan natin, ayan po yung objectives natin ngayong gabi po. At ma-distinguish po natin, of course, yung judicial finished work at ongoing sanctification. So, kailangan din po nating maunawaan po yon, yung hiwalay pong proseso po ng yung judicial finished work at ongoing sanctification sa buhay po ng believer. So, ang purpose po natin upang maipalam na ang parusa sa kasalanan ay ganap nang nabayaran sa krus. At ang mananampalataya ay meron ng may secure at justified standing na sa harapan po ng Panginoon. Pangalawa, mapalalim nito yung confidence sa grace at lumakad sa obedience bilang response, hindi requirement. So yun po yung purpose natin na ating pong madadaanan sa pag-aaral po natin ngayong gabi. So first thing po, nakita po natin, the cross secured the verdict. No? The cross secured the verdict. So, ibig sabihin daw po, kailangan natin maunawaan yung meaning of tetelestai. Sa Gospel of John, no, verse 19, chapter 19 to verse 30, yung main verse po natin, doon sinabi ni Jesus yung tetelestai, that it is finished. Ang salita ay, ito pong salitang binanggit niya ay nandoon po sa position na perfect indicative passive sa Greek. Ito po yung nangangahulugang isang completed action na merong continuing effect. So yun daw po ang ibig sabihin po noon. Meron po itong tinatawag na completed action at meron pong continuing effect. So hindi ito parang hindi sinabi ni Jesus na I am finishing. Hindi rin niya sinabi na parang exhausted na ako kaya tapos na. But ito po ay declaration of completion. Ang nangyari sa krus ay tapos na at nananatiling tapos. Ang perfect tense ay nagpapakita ng aksyon ay natapos na at meron po itong permanent effect, yung binanggit pong tetelestai. Hindi ito ongoing at hindi rin ito pansamantala. So ito po ay irreversible statement. Hindi pwedeng bawiin, hindi pwedeng baliktarin na yung justice requirement ng Diyos ay natupad na. So nagbibigay ito ng security at assurance sa mga mananampalataya kapag naintindihan po natin yon, na hindi na kailangang magdagdag ng effort para sa i-accept tayo ng Panginoon. So pinapakita rin ito na ang cross ay tinatawag pong objective accomplishment. Na bago pa man natin maranasan personally, ito po ay nakalaan na, naririyan na.
So, dito po ipinapakita din po na ang salvation ay fully accomplished. Hindi po ito depende sa human effort. Kaya yung pagiging fully accomplished po ay nangangahulugang, pag fully accomplished, nangangahulugan pong walang kulang doon sa krus. So, hindi natin kailangan ng performance para ma-secure yung acceptance ng Diyos sa atin. So nagbibigay ito ng freedom at confidence sa grace, no? Hindi ito fear-based mindset pag naunawaan po natin yung fully accomplished. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 12 to 14, pwede po bang magbasahin po kung sino gusto magbasa? Sa Hebrews chapter 10 verse 12 to 14. Nakikita niyo po ba sa screen? Amen po, Amen Pastor. Malinaw. Sabi po sa May naka-raise hand po. Sabi po sa Hebreo 10:12 to 14, ngunit pagkatapos niyang maghandog ng isang hain para sa mga kasalanan, magpakailanman, siya ay umupo sa kanang dako ng Diyos. Mula sa panahong iyon, siya ay naghihintay hanggang mailagay na ang tungtungan ng kaniyang mga paa ang kaniyang mga kaaway. Sapagkat sa pamamagitan ng paghahandog ng isang hain, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinapaging banal. Amen po. Amen. So praise God na po. Nang ibig sabihin po nito, no, ang parusa po doon sa kasalanan ay bayad na. At ang justice requirement po ng Diyos ay fully satisfied. Kaya ang krus po ay once for all. Ito po ay legal settlement sa kasalanan. Na ang mananampalataya po ay mayroon pong secure at justified standing sa Diyos. No, tayo pong mga mananampalataya, tayo po ay secure at tayo po ay justified sa harapan po ng Panginoon, pinatawad na. Kaya yung daily obedience po, yung daily obedience at sanctification, ito po ay response doon sa biyaya po ng Panginoon. Hindi para matanggap, hindi para ma-receive yung pagtanggap po ng Panginoon. So sa historical culture po sa context po na to, sa first century, ang tetelestai po ay ginagamit po sa mga commercial receipt bilang isang legal notation. Na kapag ka nakasulat ang utang ay fully paid, yung case po ay closed na. At yung creditor ay wala na pong karapatang na maningil muli. So, ganun po, no? Yung bagay ginagamit daw po ito sa first century noon. Kapag ka ikaw ay may utang, nagkakaroon po ng note po doon. Kapag ka nabayaran mo na, nakasulat po doon yung tetelestai. Ibig sabihin, tapos na, fully paid na, ang kaso ay sarado na at wala nang karapatang maningil muli ang nagpautang. So ganito rin sa krus po, ang utang ng kasalanan ay bayad na. Kaya yung justice requirement ng Diyos ay satisfied. At yung guilt ng tao ay na-clear. Yun na po, na-clear na. Ipinapakita nito na ang Diyos ay just and faithful. Ibig sabihin, justice yan, na-fulfilled. At in-extend po yung grace. Kaya ang mananampalataya po ay cleared doon sa legal na pagkakautang. Kaya lumalakad tayo mula doon sa security, hindi doon sa fear. So naunawaan po natin na tayo po bilang mga mananampalataya, meron na pong nagbayad sa kasalanan po natin. At kahit naman tayo po, hindi natin kayang bayaran yon. Kaya meron pong si Kristo ang gumawa para sa atin. Kaya tayo po ngayon, mga mananampalataya, ay hindi tayo lumalakad doon sa guilt. No? Dahil bakit? Meron na nagbayad ng utang po sa atin. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 13 and 14.
Sabi kayo ng mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at sa hindi pagiging nasa pagkatuli ng inyong laman, ay binuhay kasama niya. Kayo ay pinatawad na sa lahat ng mga pagsalangsang, mga kasalanan. Binura na niya ang nasulat sa mga batas na laban sa atin. Inalis niya na ito sa kalagitnaan natin at ipinako ito sa krus. Kaya ang cross po o ang krus po ay full payment. Hindi ito partial settlement at hindi rin po ito provisionary arrangement. Na kapag ka nagkamali ka, nawawala. Nagkakautang ka ulit. No, parang kapag ka nagkaroon ka ng wrong action, parang yung bayad, parang nabubura. So hindi po ganoon. No, ito po ay hindi siya partial, kundi ito po ay full payment. Walang kulang at hindi rin ito pansamantala. Ito po ay once for all settlement na ginawa po ng Panginoon. At ito yung dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay nagkakaroon po ng tunay pong freedom. No? Kaya nga tayo nga, ang sinumang na kay Kristo, ang pinalaya ni Kristo, He is free indeed. Tunay siyang malaya, hindi palang lalaya, hindi palaya, kundi malaya na. Tunay na't ganap na siyang malaya. So yun po yung declaration po noon. Ito yung nagbibigay ng freedom sa atin. Kaya yun din ang dahilan, kaya tayo lumalakad po doon bilang isang tugon po natin na mayroong nagbayad sa atin. Yung mga bagay na ginagawa natin is response. No, hindi po ito requirement. Kaya lagi ko pong sinasabi, yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi ito requirement para mayroon tayong makuha sa Panginoon. But this is our response doon sa binayad ng Diyos sa atin. So yun po yun, no? At ang positional truth natin sa mga mananampalataya, tayo po ay meron pong yung judicial forgiveness ng Diyos, yung finished work ni Kristo, ito po ay once for all at unchanging, hindi po nagbabago ang legal status po ng mananampalataya. Kapag ikaw po ay tunay at naging talagang totoo yung pananampalataya mo kay Kristo, yung status mo na bilang matuwid sa harapan ng Panginoon ay nananatili yun at hindi po yun nagbabago. Kaya ang mga mananampalataya po, meron po tayong legal standing sa Diyos. Hindi nagbabago dahil doon sa mga minsan nagkakaroon ka ng kasalanan sa loob ng isang araw, nagkakaroon ka ng failure, hindi po maapektuhan po yung ating pong yung legal standing sa harapan po ng Panginoon. And that is our positional truth bilang mga mananampalataya. Kasi hindi naman ikaw ang nagbayad, kundi si Kristo ang nagbayad sa atin. At unless kung makagawa ng mali si Kristo, pero ito yung imposibleng mangyari, no? Kaya dahil imposibleng mangyari po yon, yung ating pong yung nagbayad po sa atin ang siyang naging dahilan. Kaya tayo nagkaroon po ng legal status ng positional truth. Ito po yung unchanging bilang mga mananampalataya. So yung ating pong justification po ay secured na. Tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Tayo po ay nilinis na ng Panginoon. Wala na tayong kailangang idagdag pa na anumang bagay na ginawa natin. So hindi ko sinasabi na hindi tayo mo kailangan gumawa ng mabuti. As I said kanina, ito po ay response dapat natin. Hindi ito requirement. Ito yung response. Yung ating pong justification ay secured. Kung ikaw po ay idiniklarang justified, wala kang sala, pinatawad ka na, wala ho tayong kailangan pong maidadagdag doon. Kaya yung ating pong pananampalataya ay tinanggap po yung finished work. Hindi tayo nagtatayo o hindi tayo ang kumukumpleto ng kulang, kundi tinanggap po natin yung finished work ni Christ. Ito po ay nagbibigay po ng confidence at peace. Hindi ito po takot, no, bilang mga mananampalataya. Kaya yun po, no, bakit may mga mananampalataya na nasa posisyon na parang takot sila kasi hindi malinaw ang kanilang positional truth sa Panginoon. But tayo, no, kailangan natin maintindihan that we are justified na, secured tayo, wala ho tayong kailangang idagdag pa. But meron tayong kailangang response, no? Yun yung kailangan nating
maunawaan. No? Yun yung bagay po na yun. So tayo po ay napatawad na ng Panginoon. So Colossians 3, no? Balik po tayo dun sa verse po na yun, no? Romans 5 po mali, hindi ko na ilagay. Sabi po ng yamang tayo po inaring ganap na sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon po tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya yun po, no, yung ating pong position kay Christ, ang ating pong justification ay secured. Kaya ikaw at ako po na talagang totoong sumampalataya sa Panginoon, tayo po ay pinatawad na ng Panginoon, no? Ibig sabihin, binura na ng Diyos, wala na tayong kasalanan dahil meron pong nagbayad. So, ang sanctification naman po, ito yung daily growth, no? Ito po yung hiwalay pong proseso. Ito po ay experiential at progressive. Ngunit hindi po ito nakaka-apekto doon sa legal standing natin. So kailangan po nating maunawaan, una sa lahat, ano po ba yung na-born again sa atin? No, ang na-born again po sa atin is yung ating pong spirit. At yung spirit po na yun yung justified. Yun yung secured. At yun po yung meron pong tinatawag na legal standing. No, yun po yung righteous. So ibig sabihin ba hindi na tayo po ay dineclared na ng God na matuwid? So kahit gumawa ba ako ng mali? Hindi. Dahil meron pong tinatawag pong sanctification. So sino yung sinasanctified? Yung soul. No, bakit? Kasi yung soul yung nagkakamali, yung soul yung minsan nakabase po sa emotion. No, yung soul po yung kaya nga ang na-address po sa Bible, renewing of mind. So yung mind po ay nakapaloob po kay soul. Kasi ang na-born again po ay hindi yung soul, kundi yung spirit. Sino yung binabago araw-araw? Si soul, hindi yung spirit. Sino ba talaga tayo? Sino ba ano ba talaga tayo? Yung totoong ating pong yung ating pong identity. Tayo po ay spirit. No, tayo po yung spirit. So ibig sabihin yung soul ang nagkakamali. Naunawaan po natin. So ibig sabihin nun, kaya kailangan po lagi kong sinasabi na maintindihan mo yung position mo as spirit na isang pinaging banal, matuwid ng Panginoon at dapat siya yung nagdodomina doon sa ating pong soul. Ibig sabihin, kapag may problema ka, una mong tignang posisyon, ano ba ang sabi ng Panginoon doon sa spirit? Sa spirit ko. Anong position ng spirit ko sa Diyos pagdating sa problema ko? And sabi ni God, nandun ang provision, may kasagutan, kagalingan, nandun po yun sa spirit. Kaya kailangan maunawaan mo yun para yung soul mo, yun yung maging response niya. Hindi dapat mas nagiging nangingibabaw po si soul o yung kaluluwa po natin dahil lagi pong nakikita ng soul is yung problema. So ganun po, no? Kaya yung ating binabago araw-araw, yung ating mind is yung ating soul. So yun po yung sanctification. Sanctification ay growth at transformation. Na habang tayo po ay ang justification ay once for all and ito po ay legal reality na yung righteousness natin wala doon kay soul, nandun sa spirit po natin. Kaya kailangan natin maunawaan na tayo po ay righteous sa harap ng Panginoon, kailangan mag-response ako as righteous. Susunod yung soul ko, kailangan mag-obey yung soul. Kaya yun po yung renewing of mind. No po? Pero kapag nagkamali tayo ng decision, nakapag-isip tayo ng hindi maganda, nagkasala tayo sa isang araw, yung position natin doon sa spirit, hindi po naaapektuhan po yon. Doon po madalas nagkakaroon po ng kalituhan ang mga mananampalataya. Kaya akala nila pag nagkamali sila, parang ang layo nila sa God. Ang katotohanan po, yung spirit po natin, yun po ay from the Spirit of God, no? Andun po kasama si Jesus, no? Kung nasaan si Jesus, naroon yung Ama. At yun din po yung ibinigay ni Jesus sa atin, na ibinigay nung bago po siya, anong siya po yung umakyat na po. Ibig sabihin po nun, nandoon po sa spirit po na yun. So,
Kapag ka nagkamali ka, hindi affected po yun. Kasi po yun ay stable po yun. So yun po yung kailangan maintindihan natin. Yun po yung secured at yun yung totoong ikaw. Kaya kailangan, pag nagkamali ka, tayo ka ulit. Ilagay mo yung sarili mo dun sa position mo kung kung ano ka kay Kristo at kung ano ang iyong posisyon at ang iyong identity sa Panginoon. Sa pangalawang bagay po, no, ito po yung meron po tinatawag na condemnation remove but yung conviction continues. No, condemnation remove pero yung conviction ito po ay continuous. So kailangan natin maunawaan po yung distinction po niyan. Yung condemnation po, ito po ay legal judgment sa krus. Ang condemnation po ay tinanggal na dahil ang utang ng kasalanan ay fully paid. At ang justice requirement ng Diyos ay satisfied. So ibig sabihin, no, ibig sabihin po noon na ipinapakita po na ang mananampalataya ay tayo po ay pinatawad na, hindi na wala na hong condemnation pa sa atin. Kaya sabi po sa Romans chapter 8 verse 1, pamumuhay na ayon sa Banal na Espiritu, sabi ko, kaya ngayon hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo. Tayo po ba ay nakay Kristo? Mga kapatid, nakay Kristo po ba tayo? Amen. So, pag nagkamali ka, hahatulan ka pa kay Kristo? Amen. Hahatulan pa ba tayo po? Sabi ganoon, kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo. Kasi nga, yun po yung position natin, yung spirit eh. Naunawaan po natin, no po, na pinapakita po dito na walang sino man na tayo po ay sa ating po mga sarili na tayo po ay makakaroon po ng pinapakita sa mga mananampalataya is once for all justified. Na tayo po ay pinatawad na, tayo po ay pinaging banal na ng Panginoon. No? Hindi ito yung ating pong pinag-uusapan sa behavior, kundi sa spirit natin kay Christ. Kaya dahil na kay Kristo ka, wala ka dapat ng ikatakot, mga kapatid. No? Hindi tayo takot na baka pagdating ng panahon, hindi ako kilala ni God. Mga kapatid, sa mga hindi mananampalataya po yung mga ganun talata. Pero kapag ikaw po ay nakay Kristo na, ito po yung assurance po natin. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo. Dahil bakit? Sino ba'y nagbayad ng utang natin sa kasalanan? Si Kristo. Hindi naman po tayo. Dahil si Kristo ang nagbayad, no, yun po ay naging sapat na at higit pa, no, at nasatisfied po ang nagkaroon po ng yung requirement ng Diyos ay nasatisfied. Kaya tayo ay hindi na dapat po natatakot dahil tinanggal na yung condemnation. So ngayon naman po, no, meron pong conviction. Ito po yung work ng Espiritu na nagpapakita doon sa areas sa buhay po natin na kailangan baguhin. No, ito po ay para doon sa growth ng sanctification at transformation. Since tayo po ay justified, ang ating spirit, sabi ko nga, kailangan mag-response yung soul natin doon sa reality na meron ka. So ngayon, ano pong trabaho daw po ng Holy Spirit? Siya po yung nagko-convict. No? Clear lang po natin, linawin natin. When it comes doon sa conviction, pag sinabi pong conviction ng Holy Spirit, hindi po ito hindi ito yung position na parang na akala natin yung parang ginajudge ka ng Holy Spirit o kaya kinokondemn ka ng Holy Spirit dahil wala na nga pong condemnation eh. So meron pong ang tinatawag pong conviction para sa mga mananampalataya. Ang Espiritu po ay nagko-convict. No? Ano yung convict? Para ituro sa iyo, ipaalala sa iyo ng Holy Spirit kung sino ka na doon sa harapan ng Panginoon. So that's the conviction. Ipinapaalala sa iyo na ikaw ay anak. Nire-remind lagi po ng Holy Spirit na kapag ka nagkamali ka, ganito minsan ang konsepto natin. Minsan pag nagkamali tayo,
ang conviction ng Holy Spirit sa atin, parang pakiramdam natin yung nagalit ng Holy Spirit sa atin, na parang pinagsabihan tayo parang pinagagalitan tayo ng Holy Spirit. Bakit mo ginawa yan? Dapat hindi mo ginawa yan. Parang ganon. So, yun po ay ganun sa ganung concept natin nakikita. Pero ang katotohanan po, hindi ganun po ang Holy Spirit. No? Kasi bakit? Nilimot na nga niya yung ating pong katayuan noon eh. So anong pinapaalala ng Holy Spirit pag nagkamali tayo? Ang pinapaalala niya, ikaw ay anak, dapat lumalakad ka bilang anak. So ganun po ang conviction. No? Hindi ito parang itinataboy tayo, parang pinagalitan tayo sa pagkakamali natin, kundi parang tinatap tayo, okay lang, nagkamali ka, tayo ka, anak ka ng Diyos, lumakad ka bilang anak ng Panginoon. Ganun po ang conviction po ng Panginoon. So doon po nagkakaroon po ng sanctification at transformation sa buhay po natin. Kaya ang conviction po ay nagtuturo at naglilinaw. Siya po yung nagpo-prompt ng renewing of mind. Ngunit hindi nababago po ang legal standing ng believer. So ganun po. No, kapag ang Holy Spirit, ganun po ang kanya pong ginagawa. Kapag nagkakaroon ka ng mga nakakalituan sa buhay, siya yung naglilinaw, siya yung nagpapaalala, siya yung nagtumutulong sa iyo na ma-renew yung mind natin. At yun yung bagay na ginagawa po ng Holy Spirit. Dahil bakit? Dahil ang decision po ay nanggagaling po sa mind. Kaya yun po yung dapat na kailangan binabago, nire-renew. At doon po nagsasalita ang Holy Spirit sa atin. Hindi para i-condemn tayo, kundi i-convict. Yung convict po na hindi masama ang dating, kundi convict na bilang isang pagmamahal. Na parang tinatapi ka o anak ka ng Diyos, ito ang para sa anak ng Panginoon. O, ikaw ay pinatawad ng Panginoon, ito ang lakad ng pinatawad. Ikaw ay pinaging banal, ito ang lakad ng pinaging banal. So ganun po siya mag-convict, ganun siya magpaalala, ganun siya mag-remind na para yung ating isip magkaroon po ng ma-renew. So ganun po, hindi yun yung parang pinagalitan. Bakit mo ginawa yan? Anak ka pa naman ng Diyos, ginagawa mo yan. Pa-church ka. Parang ganun. So hindi ganun po ang Holy Spirit. So maling konsepto po yun. Yung ganung concept. But siya po yung naglilinaw, nagpo-prompt, nagre-renew ng mind. Pero hindi nito binabago yung legal standing ng believer. Bakit? Kasi nga po yun ay steady na yung ating pong legal standing sa Panginoon. So historical culture po, yung context po sa First Century, kapag ang utang po ay nabayaran, nakasulat po sa resibo bilang tetelestai. Wala nang karapatan, maningil muli. At yung dokumento, ito po ay canceled. Canceled na. Kaya kahit may pagkukulang o pagkakasala sa araw-araw, yung legal debt ay fully paid na at ang case ay closed sa harapan ng Diyos. Kaya yun yung ginamit po ni Jesus ng tetelestai dahil very clear po sa kanila yung ganong word pagdating po sa kanila dahil alam nila yung lalim ng kahulugan noon. Na kapag tayo ang isang tao po sa kanilang panahon ay declared siya na wala na siya ay wala nang utang, tetelestai, tapos na, no? Wala na pong rights na maningil pang muli yung nagpautang sa kanya at malaya na po yung nakautang. Na kahit minsan may pagkukulang o pagkakasala sa araw-araw, yung legal debt po ay fully paid na. Bayad na po ng Panginoon. Binayaran na ng Panginoong Kristo. Ito po ay isang beses at sapat. Kaya yung case po natin sa pagkakautang dun sa kasalanan ay tapos na. So paano yan? Yung ginawa po ng Panginoon doon sa krus, ito po ay binayaran niya yung kasalanan noon, ngayon, at maging yung kasalanan natin na hindi mo pa naiisip sa ngayon, hindi pa nagagawa. Bahagi po yung sa binayaran ng Panginoon, yung past, yung present, and future. Pero hindi ibig sabihin, bayad na ang future, pwedeng gumawa ng kasalanan. Hindi, kaya nga kailangan ma-renew yung mind po natin. Imagine niyo kasi may mga nagsasabi na hindi bahagi ng binayaran ng Panginoon yung future po natin. Pero kung titignan niyo po sa logic, si Jesus po ay namatay
nung panahong wala pa tayo. At nung si Kristo po ay namatay, kung hindi po bahagi ng kabayaran ng kanyang kamatayan, yung kasalanan na darating matapos ang kanyang kamatayan, malinaw po na nabayaran lang po is yung mga time na nagkasala bago siya mamatay. So papaano yung mga nabuhay after ni Christ? So kailangan natin ng another Christ para mabayaran tayo? Hindi po eh. Kaya nga sabi po sa Bible, ito po ay minsan at para sa lahat na sapat na. So meaning, bahagi po tayo doon. Hindi pa tayo ipinapanganak, may Kristo na pong nagbayad. Ngayon, paano natin ma-receive? Paano natin matatanggap yon? Kailangan ng tao sumampalataya doon kay Kristo para makuha niya yung kabayaran na ginawa ng Panginoon. At dahil tayo natanggap natin na tayo po'y bayad na, hindi ibig sabihin pwede na tayong gumawa ulit ng kasalanan. Hindi po, kaya kailangan doon na pumapasok yung sanctification. Yes, you are justified, pero may sanctification. Dapat yung isip natin mapalitan doon sa isip na kagaya kay Christ. At papaano yun? Nandun po yun sa spirit po natin. So ganun na po natin dapat tinitignan ang buhay po natin. And yet, kung tayo po nagkamali sa harapan po ng Panginoon, magpasalamat po tayo dahil bakit? Hindi ho naaapektuhan yung ating posisyon kay Kristo bilang pinatawad, bilang binayaran, na dineclare po na pinawalang sala na tayo ng Panginoon. Kaya sa pamilya po, halimbawa, ang anak po nagkamali, maaari siya mapagalitan, ngunit hindi nawawala po yung kanyang pagiging anak. Kahit na minsan yung anak natin, sobrang parang sa mga magulang, na may mga anak na parang paulit-ulit yung ginagawang mali. Kahit balik ta rin mo yung mundo, hindi natin pwedeng itanggi na anak pa rin natin sila eh. Dahil yung pagkakamaling nagawa po nila, hindi pwedeng maapektuhan yung katotohanan na sila po ay anak natin. So, ganun po sa Panginoon. Yung ginawa po ni Jesus, ng Diyos, Panginoon sa Kristo dun sa cross. Yun po yung ginawa niya. Kahit minsan nagkakamali ka, minsan nagkakaroon ka ng maling action, maling salita, pero hindi po naapektuhan po yun. Kaya nga doon po pumapasok yung Holy Spirit para i-remind ka, anak ka ng Panginoon, ito ang lakad ng anak, ito ang lakad ng pinatawad. So hindi po tayo itutulak ng Holy Spirit na gumawa po ng mali, kundi pinapaalalahanan tayo na tayo po ay pinatawad, tayo po ay tinanggap, tayo po ay minahal na ng Panginoon. So yun yung isang bagay po na kailangan natin maunawaan. Yung condemnation, remove, but yung conviction, it is continuous. Wala na ho, hindi na tayo i-condemn pa ng Panginoon. Sino yung mga i-condemn? Yung mga wala po sa Panginoon. Yung mga nag-reject, yung mga hindi po tumanggap, yung mga hindi naniwala, hindi nag-response, hindi sumampalataya. Pero kung ikaw ay sumampalataya na, ipanatag mo na yung damdamin mo. Ipanatag mo na yung loob mo dahil hindi na tayo i-condemn pa ng Panginoon. But, merong conviction sa bawat pagkakamali, papaalalahanan ka na tumayo ka, lumakad ka bilang isang pinatawad, bilang isang anak. So, ganun po, Ngayon, tingnan po natin yung ating positional truth. Yung condemnation po ay tinanggal na dun sa cross. Kaya po ang ating legal standing ay once for all at unchanging po ito. Hindi po nagbabago. At ito po ay nagbibigay po sa atin ng assurance bilang mga mananampalataya. At ang conviction naman, ito ay ongoing, nagtuturo, nagre-remind, at nagpo-prompt ito ng growth sa kabanalan, sa karakter, at sa practical obedience. So yun po yung ongoing, na po yung convictions. Convict ka ng Holy Spirit, nire-remind ka na ito ang posture mo dapat, ito ang lakad mo dapat, ito ang design sa'yo ng Panginoon, ito ang plano sa'yo ng Diyos, ito ang pangako ng Diyos sa'yo, ito ang katotohanan mo sa Diyos, ito yung reality na meron ka kay Christ. So ganun po tayo nire-remind ng Holy Spirit. Hindi po doon sa negative side na,
puro ka mali, puro ka kasalanan, nakapagsalita ka na naman ng hindi maganda. Hindi ganun po ang Holy Spirit. No, ito po ay yung kanya pong conviction ay patungo doon sa transformation ng character at nagkakaroon po tayo ng practical obedience. Nagbibigay po ng clarity at ng direction sa daily walk natin bilang mga mananampalataya. Kaya ang tama po nga paghati sa finished work ng yung judicial work at ongoing sanctification ay nagbibigay ng confidence at security doon po sa biyaya po ng Panginoon. Kaya natututunan po ng mga alagad, mga mananampalataya, na lumakad doon sa pagsunod bilang isang tugon, hindi isang requirement. Dahil pinatawad ka, hindi ka lumalakad para patawarin, kundi lumalakad ka bilang pinatawad. Nagmamahal ka sa tao bilang pinatawad. Gumagawa ka para sa Panginoon bilang pinatawad, hindi para requirement po. No? Kaya lumalakad ang believer from grace, hindi sa fear of losing acceptance. No? May mga ganun po kasing posisyon na parang natatakot sila baka pagdating ng panahon, alisin sila ng Panginoon at hindi sila kilala ng Panginoon. So yan po yung malaking kasinungalingang ginawa po ng kaaway para sa mga mananampalataya. Kaya ang mga mananampalataya po, no, kaya ang kaaway, okay lang kapag ikaw, inahayaan ka lang niya, sige, mag-church ka, no, magpunta ka, mag-worship ka, pero wag mo lang maiintindihan yung katotohanan ng meron ka na anong meron ka kay Kristo. Dahil pag naunawaan po ng isang mananampalataya yung identity natin kay Christ, magkakaroon po doon talaga ng transformation. Yung takot nawawala, no? Kundi napapalitan po ito ng pagtugon, pag-response, at pag-aayos ng ating pong kalagayan at ng karakter po natin sa harap po ng Panginoon. Ito po ay nagbubukas ng freedom, ng joy, at yung ating pong service sa Diyos ay nagiging authentic. Ibig sabihin, ginagawa mo siya dahil totoo yung ginagawa mo, hindi dahil kailangan mong gawin. Po, magkaiba yung kailangan mong gawin dun sa ginagawa mo siya kasi bakit? Nakita mo yung laki na ginawa ng Diyos sa iyo bilang pasasalamat at tugon. Kaya gumagawa tayo ngayon sa Panginoon. So, pangatlong bagay po is living from acceptance, not for acceptance. No, living from acceptance, not for acceptance. So, ating pong verse is Ephesians 1:6. Ang sabi pong gano'n, ito ay sa kapurihan ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na kung saan tayo ay ginawa niyang katanggap-tanggap sa kanyang minamahal. So tayo daw po ay tinanggap, no? Tayo ginawang katanggap-tanggap. Actually, hindi nga tayo katanggap-tanggap Dahil nga doon sa ating kasalanan, pero nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, ginawa niyang katanggap-tanggap sa kanyang minamahal. So ngayon tayo po, hindi na natin tinatanong dapat, Lord, dapat po ba ako? Minsan gano'n akala natin parang pag nagkamali ka, hindi ka nakarapat-dapat sa Lord. Pagka nagkaroon ka ng konting maling hakbang, parang doon tayo nadadaya ng kaaway. Kaya parang ayoko na muna kasi parang baka hindi na ako karapat-dapat sa harap ng Lord. So, kailangan mo maintindihan yung legal position mo sa Panginoon. Yung mga action natin, hindi na apektuhan niya yung ating pong position in spirit. No, yung katanggap-tanggap po, yun po yung spirit natin Yun yung tinanggap Dahil yun po yung born again. At yun po yung totoong ikaw. Kaya hindi natin tinatanong dapat ng Panginoon kung, Lord, dapat pa ba ako? Isa lang naman po ang sagot ng Panginoon dyan. Namatay nga ang Panginoon nung panahong makasalanan pa tayo. Ngayon pa kaya na may relasyon tayo sa Lord. No, namatay si Kristo doon nung panahong tayo ay nasa kasalanan, nandun yung pagmamahal niya. Ngayon ka pa kaya hindi ibigin ng Panginoon, may pananampalataya ka na at nakatira na siya sa atin. So, yun po yun, no? Yung kailangan natin makita. Yun po yung ating positional security doon po sa cross. Kaya sa cross po, ang believer po ay fully accepted as just
at justified sa harap ng Diyos. At ang acceptance po, ito po ay once and for all lang, for all, hindi ito conditional, hindi provisionary na pwedeng mawala, pwedeng magbago, pwedeng lumabo. So hindi po, hindi na kailangan pang magdagdag ng personal effort para makamit o mapanatili yung acceptance. Kaya dapat tayo ay lumalakad ko. Kaya tayo ay from acceptance, not for acceptance. Kaya kapag ang isang tao po ay lumalakad mula sa acceptance, nagagawa niyang maglingkod at magmahal ng mayroong kalayaan. Hindi po ito isang obligation, no? Hindi isang obligasyon. Kaya ang faith po, ang ating pong pananampalataya na tumanggap dun sa finished work sa krus, hindi po ito nagko-complete ng kulang. Yung pananampalataya natin, hindi ito ang pumupuno ng kulang. Ang mga mananampalataya po, ang believer po ay yung ating pong pananampalataya hindi nakakadagdag. Kundi yung faith po natin, nire-recognize niya na tayo po ay complete na at tayo po ay accepted na. Hindi po ito nagtutulak para tayo po ay gumawa para mag-add, kundi tanggapin yung ginawa ng Panginoon. Kaya ang mananampalataya ay lumalakad sa confidence ng grace, hindi doon sa insecurity or fear-based mindset niya. Kaya ang cross po ay nag-accomplish ng objective redemption. Ibig sabihin, bago pa man ito maranasan personally ng mga mananampalataya, no? Bago pa maranasan ng mga mananampalataya, yung objective redemption ng Panginoon ay na-accomplish na. Yung dahil doon po sa cross. Bago pa natin tanggapin ng Panginoon, settled na po yung objective redemption po ng Panginoon, na-accomplish na po yun doon sa cross. Kaya yun yung bagay na kailangan natin manawan. Malakad tayo, hindi para tanggapin ng Panginoon, kundi sa position na tinanggap tayo ng Panginoon. So, praise God, no po, and ito po yung ating pong reflection questions. No po. Kita po ba natin? So, sabi pong ganon, number 1, ano bang ibig sabihin ng tetelestai sa konteksto ng krus? Paano ito nakaka-apekto sa daily walk mo? No, yun yung kailangan natin diniscuss natin kanina. No, pag sinabing tapos na, ano yung konteksto na yon dun sa krus? May kailangan pa ba tayong idagdag? Kaya kailangan natin mag-effort para maidagdag tayo sa ginawa ng Panginoon para doon sa bagay na kapatawaran na meron po tayo. So, yun po yung kailangan nating sagutin. Ano ang kaibahan ng condemnation at yung conviction sa buhay? So, yung condemnation at conviction. Yung condemnation, wala nang condemnation sa mga mananampalataya. Pero merong conviction. Ito yung nagre-remind kung ano yung bagay na meron ka kay Christ. Kung sino ka, ano yung meron ka, at bakit ka na kay Christ. So, yun po yung conviction. Ngayon, paano mo may papakita sa daily walk mo na lumalakad ka mula sa secure acceptance, hindi sa fear of failure. At pang-apat, sa anong areas ng iyong buhay na kailangan mong tugunan, yung conviction ng Espiritu para sa growth at sanctification. Number 5, paano may papakita ang obedience bilang response dun sa grace, hindi bilang paraan upang manatiling accepted. So, yun po yung ating reflection questions. No? Pwede natin itong i-share. No? Parang ito po yung ating pong input, no? Doon. Magbigay po tayo diyan and then share natin isend na lang po natin para at least magkaroon po tayo ng na ma-refresh po sa atin at personally mahimay po natin sa isip po natin. So ito po tayo magtatapos, no? Ito po ang key truth ng ibig sabihin po, the cross did not make salvation possible. It secured it. No, the verdict has been rendered. The debt has been paid. No, we live from acceptance, not for acceptance. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, mag-rest tayo doon sa tinapos na gawa ng Panginoon. Pinayaran niya na ng buo. Lumago tayo sa biyaya. Lumakad tayo na mayroong pagsunod bilang response
at hindi requirement natin sa Panginoon. So yun lang po at tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito, O Diyos, na kami ay pinakita nyo sa amin ang katotohanan, Panginoon, na kami ay tinatawad na, bayad na ang aming kasalanan. But, Lord, meron pong kailangang lakarin, lumakad kami from doon bilang tugon namin, response namin doon sa bagay na ginawa niyo sa amin. Kaya salamat po at nawa, Panginoon, ay tulungan niyo kami na mas maunawaan pa namin. Lord God, hindi kami lumakad sa takot, hindi niyo na kami i-condemn, wala na hong mananampalataya, Panginoon, na tunay na sumampalataya na pagdating po sa panahon ay itatakwil. Yun po ay para sa mga nag-reject sa iyo, hindi ka kinilala at hindi tumanggap sa iyo, Panginoon. Pero kami, meron kaming assurance, may security kami, Lord God, and we are secured na kami po ang aming legal position dahil sumampalataya kami dun sa Kristong nagbayad. Yung Kristo na po na yon ang nag-declare, naglagay po ng stamp sa aming pong buhay. Nilagay niyo po na kami ay fully paid na kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin. Kaya salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, praise God po, isang pinagpalang gabi po sa ating pong lahat. Amen. Praise the Lord. Marami pong salamat, Pastor Charles.